Itinalakay sa isang pulong sa Kamara ngayong araw ang mga programa na nakatutok sa sektor ng agrikultura. Samantala, kaugnay naman sa pagpapalit ng liderato sa Senado, umaasa ang mga kongresista na bibigyang pansin na rin ng mga senador ang pag-amyenda sa Rice Tarification Law. Napasado na rin sa ikatlo at huling pagbasa ng Kamara. Si Mela Lesmora sa Sentro ng Balita, live. Angelic, huling sesyon na ng Kongreso ngayong araw bago ang Senate adjournment. Kaya naman, tuloy-tuloy at sunod-sunod ang mga aktibidad dito at ang isang pulong nga pinangunahan mismo ni House Speaker Martin Romualdez. Kasama ang DPWH at National Irrigation Administration, pinangunahan kanina lamang ni House Speaker Martin Romualdez dito sa Kamara kasama ang kanyang mga kapwa mambabatas at iba pang stakeholders ang isang convergence meeting. Ang pangunahin nilang tinalakay ang mga convergence programs ng administrasyon para sa irigasyon at agrikultura sa bansa. Ayon kay Speaker Romualdez, ngayong nalalapit na ang budget season, nilalatag na nila ang mga programang bibigyan nila ng prioridad at kasama rito ang mga proyektong pang-agrikultura at irigasyon. Sa isang ambush interview naman, hindi naiwasang matanong si Speaker Romualdez ukol sa balasahan sa liderato ng Senado. Ayon sa House Leader, binabati niya si bagong Senate President Chis Escudero at umaasa silang sa ngayon, mas iigting pa ang samahan ng dalawang kapulungan ng Kongreso para mas marami pa silang panukalang batas na maipasa. Sa iwalay na press conference naman, iginiit din ng iba pang kongresista na umaasa silang sa lalong madaling panahon, mabibigyang pansin din ng Senado ang pagpasa sa panukalang pag-amyenda sa Rice Tarification Law na pasado na rin sa Kamara sa ikatlo at huling pagbasa. Angelic, kanina nga sa press conference ay sinabi ng mga mambabatas na mamaya sa plenary session ng Kamara, huling plenary session to bago ang Senate adjournment, inaasahan nila na papaspasan na rin ng mga mambabatas yung iba pang mahalagang panukalang batas para maipasa ito sa ikatlo at huling pagbasa sa bago nga ang Senate adjournment. At kanina, Angelic, maidagdag ko na lamang din sa press conference, nahingan din ng komento ang iba pang mambabatas patungkol nga sa issue na sinasabi ng ilan na may kinalaman umano ang Kamara dito nga sa naging balasahan sa Senado. At ang sinasabi nga nila, hiwalay na ahensya o institusyon ang Senado at wala namang kinalaman dito ang Kamara. Kaya't ipinagpapasalamat nila dun nga sa mga bagong leader ng Senado na talagang sinasabi din nila na independent at sila-sila lang naman yung nagpasya dito nga sa nangyaring balasahan sa Senado. Angelic? Yes, Mela. Ano pa ang mga nakabinbin at na maaaring maipasa sa third and final reading sa plenaryo? Angelic, actually, yung pangunahin kasi na talagang nais ipasa ng Kamara ay ito nga pag-amyenda sa RTL at yung iba pang mahalagang panukalang batas katulad na lamang ng paghahatid ng universal social pension sa ating mga senior citizen. So, Angelic, mamaya ang isa sa mga pinakainaabangan natin ay yung magiging desisyon ng plenaryo dito nga sa Kamara patungkol sa rekomendasyon ng House Ethics Committee sa reklamo laban kay Congressman Pantaleon Alvarez. So, yan yung main na inaabangan ngayon dito ng mga House media. At mamaya, Angelic, aabangan din natin iba pang panukala naman patungkol sa kalusugan, agrikultura at iba pang mga panukalang batas ng ating mga mambabatas patungkol sa kanilang mga local bills naman. Angelic? Okay, maraming salamat sa iyo, Mela Lesmora.